Hi everyone, it's me, Joanne. Thank you for watching my video. So, yung topic ko po ngayon is tungkol po sa hypochondria. Um, ang hypochondria po ay isang klasing anxiety disorder po. Ang mga taong may hypochondria ay laging nag-aalala sa kanilang kalusugan kahit na alam naman nila na wala silang malalang sakit dahil nga nag-ano na sila, nag laboratory examination na sila, tapos lahat ng isinagawang laboratory is normal, walang nakitang abnormalities sa kanilang dugo, sa kanilang ECG, sa kanilang CT scan, sa kanilang echo. So, lahat-lahat ginawa sa kanila. So, lahat is okay. So, ilang beses na silang labas-pasok sa ER kasi nga sa mga nararamdaman nilang mga physical na nararamdaman. At ilang doktor na rin ang kanilang pinuntahan. Nagpa second, third, fourth, fifth option na sila para malaman talaga nila na wala silang totoong sakit. So, pero hindi pa rin nila sila naniniwala, nakukontento kasi nga pinaniniwala nila sa kanilang sarili na may sakit talaga sila, may malalang sakit sila. So ito po yung mga taong may hypochondria po. So narito po yung mga halimbawa ng taong may hypochondria. So kung isa ka po dito, so watch this video po. So sa mga normal na tao na nakakaramdam ng heartburn dahil nga sa kanilang acid reflux kasi na-diagnose sila na may acid reflux. So, ikaw naman na may hypochondria na tao is feeling mo inaatake ka na sa puso. Feeling mo may mangyayari. So, yun ang paniniwala mo. So, next one is sa mga taong normal nakakaranas ka ng cramps sa binti mo dahil nga nagbisikleta ka ng 25 kilometers or naglakad ka ng let's say 10 kilometers na siyempre hindi ka sanay na maglakad ng ganun katagal. So ikaw naman na may hypochondria is sasabihin mo na, "Oh my God, baka may namumuong blood clot sa aking binti." So yun ang paniniwala ng taong may hypochondria. And then next is normal na tao, yung nakakaranas sila ng sakit sa ulo dahil nga sa dehydrated sila. At tapos hindi pa sila kumain ng umagahan. So, kasi kapag, syempre, normal na tao ka, normal kang mag-isip. So, iisipin mo talaga na, okay, dehydrated ako. So, kailangan kong uminom ng tubig. Kasi hindi na ito first time na nangyari sa'yo. So, sasabihin mo na, ito yung palatandaan na dehydrated ka. O, ito yung palatandaan na hindi pala ako kumain ng umagahan kanina. So, sa mga tao naman na may hypochondria is sasabihin nila na baka may brain tumor na sila or baka may inaatake na sila ng brain aneurysm. So, yun po yung mga taong may hypochondria. So, yung next naman sa mga normal na tao is nakakaranas sila ng iritasyon sa kanilang mata dahil sa sa sobrang gamit ng gadget or napuwingan or napasukan ng insekto yung kanilang mata. So, ikaw naman na may hypochondria is feeling mo, my God, mabubulag na ako. So yun po yung reaction ng taong may hypochondria. And then the last one is yung normal na mga tao is nakakaranas ng eye twitching o yung pagkilos, pagpikit-pikit ng mata. Nakakaranas din po ako nito kapag sobrang stress po at kulang sa tulog. Sanhi ng pagkakaroon ng eye twitching, yung paggalaw-galaw ng dito mo, yung paggalaw-galaw. And ikaw naman na may hypochondria, sasabihin mo na, "Oh my God, nakakaranas ata ako ng seizure." So, yun ang
mga taong may hypochondria versus sa mga tao, sa normal na mga tao. So, thank you so much for watching my video. Sana nakakuha po kayo ng knowledge kung ano po yung hypochondria at sa normal na mga tao na mag-isip sila. So, kapag nakakaranas ka po ng ganito, suggest ko lang is magpakonsulta ka muna sa doktor, laboratory test ka sa lahat-lahat, and if ever na everything is okay, wala kang sakit, wala kang seryosong sakit na akala mo mayroon ka. So, ikaw po ay nakakaranas ng hypochondria. So, kailangan mong pumunta ng psychiatrist kasi kahit ila pang doktor ang puntahan mo, yung resulta pa rin talaga is mga ano talaga, kumbaga okay ka, wala kang sakit. So, imbis na ma-disappointed ka, so punta ka agad sa psychiatrist kasi psychological problem na po yan. Nandito na po yan yung problema. So, para matreat ng maaga kung ano yung mga dapat gawin. So, thank you so much for watching my video. Have a nice day.